Alright, welcome back mga kabayan dito po sa ating munting YouTube channel, ang Nards TV 51. Magandang hapon po mga kabayan, Luzon, Visayas at Mindanao. At hindi rin po natin nakakalimutan batiin ang ating pong mga kababayang OFW. Yan. Kung saan nga po ay sila po ay masayang masaya sapagkat sila po ay ligtas na nakabalik dito po sa ating bansa sa pamamagitan nga po ng ating mahal na Pangulo na si President Bongbong Marcos. Ayan, ganyan po kasipag ang ating mahal na Pangulo. Talagang hindi niya pinapabayaan ang mga OFW. Dahil alam niya man po natin na talaga pong matindi. Matindi pa po ang kaguluhan nangyayari dyan sa Middle. Pag-usapan po natin mga kabayan, ito pong si Katunying. Pinagtanggol po ni Katunying mga kabayan, ito pong si PBBM. Kung kukumpara daw po sa nakaraang administrasyon, abay mas maganda itong ginawa ni PBBM mga kabayan. Pero bago po tayo magpatuloy ay kung hindi pa po kayo nakapag-subscribe, mag-subscribe po kayo at huwag kalimutan i-click ang notification bell para ma-notify po kayo ni YouTube kapag mayroon po tayo mga ina-upload dito po sa ating munting channel, ang Nards TV 51 mga kabayan. Ito po, pakinggan po natin ang naging pahayag ni Katunying tungkol nga po sa nakalipas na administrasyon ni Duterte at sa kasalukuyang administrasyon naman ni PBBM mga kabayan. Ito, pakinggan natin kung paano pinagtanggol ni Katunying ang administrasyon ni PBBM mga kabayan. So, nakita niyo po yung sequence of events. Tandaan po ninyo, nung panahon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, may mga pinangalanan siyang mga tao. May mga pinangalanan siyang mga tao tungkol po dito sa, sabi niya, corruption. Pero meron ba siyang naipakulong na corrupt noon, nung panahon niya? Ni Pangulong Duterte, meron ba kayong naalalang ipinakulong niya na corrupt? Hindi ako, baka naman nalimutan ko lang. Meron ba? Wala. Pero in fairness dito sa presidente na to, si Pangulong Bongbong Marcos, magalit na kayo sa akin o magalit, kung hindi niya kinumpronta to, hindi tayo ganito kagising sa katotohanan. Hindi po ba, mga kababayan? Kung hindi ginawa ni Pangulong Bongbong Marcos itong mga pinagagagawa niya na to, hindi sana tayo mulat na mulat ngayon, galit na galit ngayon, na meron palang ganitong klase ng sistema. Yan nga po mga kabayan, narinig naman po niyo siguro ang pahayag ni Katunying. Totoo naman po talaga yan. Kung hindi po kay Pangulong Bongbong Marcos, kung hindi niya po talaga binunyag yan at hindi niya pinaimbestigahan, talagang hindi po tayo magkakaroon ng kamalayan na laganap talaga ang korupsyon sa gobyerno. Talamak na talamak. Ayan po nangyari. Bagamat totoo, ang dating Pangulong Rodrigo Duterte noon, sinabi niya rin yan na laganap ang korupsyon sa gobyerno, lalo na po dyan sa DPWH. Pero ano pong ginawa niya? Wala, di ba? Bagamat nagpa-imbestiga rin siya doon mga kabayan, si Digong, pero hindi naman nagpatuloy. Pagkatapos, wala naman silang naipakulong, di ba? Hindi katulad ngayon ni PBBM mga kabayan, talagang ibinulgar niya ang talamak na korupsyon sa gobyerno. Kahit na sa gobyerno niya pa yan nangyari. Binulgar niya yan. Pero yung corruption sa gobyerno ay talagang matagal nang nangyayari yan. Si PBBM lang talaga ang naglakas loob para paimbestigahan ito.
para matigil na itong korupsyon sa gobyerno, mga kabayan. Sino po bang presidenteng nagpaimbestiga niyan? Di ba siya lang? Siya lang ang nakapagpakulong ng mga opisyalis diyan sa DPWH na sangkot sa korupsyon. Siya lang ang nakapagpakulong. Si PBBM lang din ang nakapagpabalik ng pera ng kanilang mga kinurakot. Yan po yan, mga kabayan. Pero ano nangyayari ngayon? Sa kanya pa ngayon, ibinabato na siya daw ang pinuno ng korupsyon. Sino itong nag-aakusa sa kanya? Itong mga bataan ni Duterte. Di ba? Bakit? Tinatamaan kasi sila. Sila talaga yung may gawain na ganyan. Kung paano magnakaw sa gobyerno. Ngayon, gusto itong patigil ni PBBM, kaya ang binabakbakan siya ngayon itong mga bataan ni Duterte. Nasanay na talaga silang mangurakot sa bayan. Yan po yan, mga kabayan. Di ba siyang binabato, siyang idinidiin? Pinipilit siyang isinasangkot. Lalo na sinasabi itong mali-malitang pera daw na diniliver daw sa kanya. Lalo na po itong 18 Exmarines. Bakit nagkakaganyan, mga kabayan? Bakit nagtutulungan si PBBM? Kasi malalantad na sila. Kaya ganyan. Ibinabato nila kay PBBM yung mga ginawa nila. Isinasangkot nila si PBBM ngayon pero wala naman silang matibay na pruweba. Ganyan yan, mga kabayan. Kaya tama yung sinabi ni Katunying. Mas maganda itong ginawa ni PBBM kaysa doon kay Duterte. Kasi si Duterte, wala silang naipakulong. Samantalang si PBBM ngayon, ilan na ba yung mga nakulong? Di ba, marami na? Marami na itong mga kinasuhan. Kaya patuloy po natin suportahan si PBBM sa kanyang laban sa korupsyon, mga kabayan. Huwag po tayong maniniwala sa mga pinapakalat na fake news na paninira sa kanya nitong mga kaalyado ni Duterte. Alam naman natin itong mga Duterte na to, sila po talaga yung gahaman sa kapangyarihan. Sila talaga ang nanggugulo sa ating pong gobyerno, mga kabayan. Hanggang sa muli, ito po ang NARS TV 51. Magandang hapon po sa inyo lahat.